agawan sa relief goods. Kasunod ng deklarasyon ng State of National Calamity, price freeze sa mga pangunahing bilihin ipinatupad sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Sendong. Mga typhoon victim pwedeng mag-apply ng calamity loan sa SSS at GSIS. Isang motorsiklo pumailalim sa isang bus sa Quirino Highway, Novaliches, Quezon City. At Bianca King at Eugene Domingo tutulong sa mga sinalanta ng Bagyong Sendong. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Aabot po sa 30 labi na mga biktima ng Bagyong Sendong sa Iligan City ang sabay-sabay na ililibing po ngayong araw. Kailangan na raw ilibing ang mga bangkay dahil nasa advanced stage of decomposition o naaagnas na mga ito. Mula sa Iligan City may live report si Salima Refran. Salima. Igan, alas 9 na umaga magpapatuloy ang sabayang paglilibing sa mga kinilalang mga bangkay dito sa Iligan City. Tinatayang nasa 20 hanggang 30 mga identified bodies ang ihahatid sa huling hantungan sa Barangay Palao. Inaasahan din ang pagdating ng kanilang mga kaanak sa libing mamaya. Ayon sa City Health Office, kinakailangan na talagang ilibing ang mga kinilala ng mga katawan dahil nasa advanced stage of decomposition ng mga ito at puno na rin ang mga punerarya. Kahapon, 61 mga kinilala ng mga katawan ang inilibing. Inihahanda na rin ang iba pang apartment type crypt para naman sa iba pang mga bangkay. Oras na matapos at mapatayo ang mga ito, agad na isasagawa ang paglilibing sa mga kinilala ng mga katawan. Nagbabala naman ang City Health Office sa mga sakit na maaaring makuha pagkatapos ng pananalanta ng bagyo. Leptospirosis at mga respiratory tract infection ang kalimitan daw na nakukuha ng mga nasasalanta ng bagyo. Ito ay dahil sa palagiang pagsuong sa baha o makapal na putik, gayon din ang paglanghap ng alikabok mula sa natuyong putik. Igan, bilin ngayon ng City Health Office ugaliin ng mga residente, lalo na mga evacuees, na dumaan sa mga health office stations sa evacuation centers para makakuha ng gamot at makapagpabakuna. At yan ang unang balita mula dito sa Iligan City. Igan? Maraming salamat sa Salima Refran. Nagulat po live mula sa Iligan City. Nagagawa na sa relief goods ang ilang evacuees sa Iligan City dahil sa desperasyon. Labis naman ang pighati ng mga residenteng namatayan at may mga kaanak na hindi pa natatagpuan. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Hindi na naawat pa ang mga evacuee na ito na magunahan at magtulakan para makakuha ng relief goods na pinamahagi ng DSWD sa Iligan City National High School. Mayroong mga nadaganan. Kitang-kita ang pag-aagawa ng dalawang babaeng ito. Nagkapasan naman sa kamay at nagtamo ng mga kalmot ang isang ito. Wala po kasi, hindi po kasi kami nalista. Sa kabila ng kaguluhan, masaya naman ang mga nakatanggap ng relief goods. Napakalaking bagay po, ma'am. Yes. Wala na po kaming banig eh. Sa kabila ng pighati, sinubukan pa rin ng ilang volunteer na ipadama ang diwa ng Pasko sa mga evacuee sa pamamagitan ng caroling. Nakangiti ang 78 anyos na si Erlinda Bertudes habang nakikinig. Pero may ilang lalong nalungkot nang marinig ang mga awiting pamasko. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Sa tindi ng pinsalang tumama sa Cagayan de Oro City, hirap pa rin ang mga residente kung paano babangon mula sa kalamidad. Pangunahin pa rin nilang problema, supply ng malinis na tubig. Narito ang report ni Ian Cruz. Pagpasok pa lang ng aming news team sa Barangay Balulang sa Cagayan de Oro City, bumungad na sa amin ng patong-patong na sasakyan at maputik na mga daan. Hindi pa rin maasikaso ng mga residente ang paglilinis dahil sa dami ng dapat problemahin, tulad ng makakain, maiinom at maayos na matutulugan. Papalibutan ako ngayon ng mga sasakyan na tinangay ng malakas na agos. Ang ilan nga sa mga sasakyang ito, kagaya na lamang nito, ay bago pa. Ayon nga sa mga residente, hindi raw nakaparada rito ang mga sasakyang ito at tinangay lamang daw ito ng napakalakas na agos. Nandirito raw ang isang drainage, kaya naman natipon dito at napunta ang lahat ng mga sasakyan.
si Aling Nora Sensil, hirap sa paglilinis sa sarili niyang bahay na nabalot sa putik dahil hindi pa ayos ang water system ng lungsod. Sa kabila nito, pasasalamat pa rin ang kanyang nasambit dahil himala raw siyang nakaligtas. From the bedroom, papunta ganyan hanggang dito. Very light ang body ko. Very light po siguro. Minsan it pays that before you go to sleep, you mag-pray ka talaga. Ang ilang may naisalbang gamit, inabutan kong matyaga naglilinis at naglalaba sa mismong ilog na nagpalubog ng kanilang mga tahanan. Biglang-bigla na lang na malakas na yung tubig. Naghiyawan na yung mga tao. Siyempre, tatakas kami na hindi naman kami makatakas kasi malaki na yung tubig. Ang ginawa namin na umakyat kami sa mga puno. Ang iba, sa mismong pumping station ng Local Water District, nakiligo at nag-igib ng maiinom. Kabilang sa mga naghatid ng tulong sa mga taga-Balulang, ang GMA Kapuso Foundation. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Kamustahin natin ngayon ang sitwasyon sa Cagayan de Oro City kung saan maraming pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. May live report si Victoria Tulad. Victoria? Rhea, sa dami ng nasalanta dito sa Cagayan de Oro City, malaki ang pangangailangan para sa pagkain at tubig. Kaya naman ganoon na lang ang pasasalamat ng mga residente at ng lokal na pamahalaan sa lahat ng may mabubuting loob na nagbibigay ng tulong. Sa Sitio Tibasak, Barangay Makasandig, na matinding tinamaan ng bagyo dahil katabi lamang ito ng ilog ng Cagayan, namigay ng libreng pakain ang ilang magkakaibigan. Kalde-kaldero ng may init na sopas ang kanilang handog sa mga residente na agad namang pumila. Bakas sa mukha ng mga nasalanta, lalo na ng mga bata, ang pasasalamat sa tulong na iniabot sa kanila. Tanging sa relief goods na lang daw kasi sila umaasa, lalo na't wala nang natira sa kanilang mga ari-arian. Isa ang barangay Makasandig sa 25 barangay ng Cagayan de Oro City na sinalanta ng pagbaha. Ayon sa DSWD, halos 7,000 mga pamilya na sa buong lungsod ang inilikas, kaya't patuloy silang kumakatok sa puso ng iba pa nating kababayan para saklolohan ang mga biktima ng delubyo. Dahil sa, nakita namin yung mga kababayan namin na in distress, so we decided to help out. Pitch in money and help out and wake up early in the morning to cook the food. So purely voluntary? Purely volunteerism, yeah. Kaya nagkalat naman sa mga paaralan at iba't ibang establishmento dito sa Cagayan de Oro City ang mga missing poster na kagaya nito. Hanggang sa ngayon, hinaharap pa rin ang batang si Micaela Samson, ang 50 anyos na si Jean Limbago, ang 25-year-old na si John David Varian, at ang 63-year-old na si Amancio Limbago. Ayon sa lokal na pamahalaan, Rhea, umaabot na o mahigit sa 400 katao pa ang hindi natatagpuan. At yan muna ang latest mula rito sa Cagayan de Oro City. Balik sa inyo, Rhea. Maraming salamat, Victoria Tulad. Nag-uulat live mula sa Cagayan de Oro City. Sa CDO pa rin, ibinahagi na isang biktima ng Bagyong Sendong ang kanyang pinagdaanan mula sa pagkakaanod sa baha hanggang sa masagip na siya sa gitna ng dagat. Narito ang report ni Jackie Kabatuan ng GMA Cagayan de Oro. Sa lakas ng tubig na rumalagasa mula sa Bagyong Sendong, nawasak ang mga bahay, tinangay ang mga sasakyan, daan-daan ang nalunod, marami pa ang nawawala habang ilan pa ang napadpad sa malayong lugar. Tulad ni Rodolfo Quintana, akalain mo, mula sa bahay niya sa Puntod, Cagayan de Oro, dinala siya ng agos sa layong tinatayang 80 kilometro at napadpad sa dagat sa pagitan ng Camiguin at Siquijor. Kwento ni Rodolfo, sinasagip nila ang mga bata ng tangayin din siya ng alon. Nayambag po ang pilarong sa pagbawas sa mga bata kapan. Sa wala pa naabot sila, wala mga bata na matay na sa bukana. O kamatay atong mga bata. Wala na ko, umasayat ko asa ko dapat na patpat. Kalbaryo rin ang inabot nila sa gitna ng dagat. Para mabuhay, iniinom na lang nila ang sarili nilang ihi. Sari-saring bagay na lumulutang ang sinasakyan ng refrigerator at mga kawayan. Among gikaon na lang dito. Kabalit ako. Among gikaon mga laot o para ng mga patula. Among giinom mga tubig. Mauna lang ang kanang among kaugalingon ng mga ihi. Kaya labi naman gid ka parat. Mga napo kang among nang inom sa gigan pa mi sa